the heart speaks. When the heart speaks, we listen. Ngayon, napag-usapan natin, meron na tayong test for inflammation. Yes. At naunawaan na natin ano yung mga nagpapataas ng HSCRP Yes. at ano mga pwedeng gawin ng mga pasyente at ng mga doktor para mabawasan ng inflammation. Yes. Ang next question siguro is, Dok, paano yan mataas? Anong next step? Anong gagawin mo sa akin? Ayan. So, unang-una, bago natin i-request yung HSCRP, dapat tingnan natin yung overall risk mo. Ayan, okay. Yan, yan. Yan ang trabaho ng ating mga magagaling na doktor. Lalo na kaming mga cardiologist. Saan ka ba? Nandun ka ba sa low risk, intermediate o high risk? May paraan kami para namin masukat ang risk Ayan. mo. Pakishare naman, ano yung mga paraan natin? Oo. Sa Balik pag-check na tayo risk. dun sa pasyente kanina Okay. na heart attack na bata. Kung hindi siya naninigarilyo, tinatawag siyang low risk. Okay. Sabihin, walang diabetes, magandang katawan, no? Hindi siya overweight, active siya, normal ang cholesterol, no? Wala kang kakikitaan sa pamilya niya na may nagkaroon ng sakit sa puso, low risk siya. Pero pag tumaas na yung cholesterol, yung sugar, lalo na, nag-iiba na yung risk niyan. Ayun. Oo, okay, naninigarilyo. Yun, ang paninigarilyo o ang may lahi na ibig sabihin may first degree relative ka, kapatid, magulang na namatay o nagkaroon ng stroke, heart attack, dagdag na yan sa risk mo. Hindi ka na low risk. Ayan. Oo, intermediate. At syempre, yung kadalasang nakikita mo, yung high risk, High risk. yun na, ito na yung mga na-atake, na-stroke, mga matataas ang sugar. Yan. Dahil nabanggit mo itong mga bagay, na-realize ko, no, kahit ang pasyente pala, pwede niyang i-check yung sarili niyang risk. Yes. No? Malalaman oo. na niya, low risk ako, Oo. intermediate risk, or high risk. Yes. Okay. Oh, sige. Kunyari ako, low risk. Chinek ko yung cholesterol ko. Alanganin. No? Hindi siya sobrang taas, hindi siya sobrang baba. Diyan papasok si HSCRP. Ayun. Kasi okay. dati wala yan, hindi natin alam kung gagamutin natin o hindi yung cholesterol. Pero kung mataas ang HSCRP ko at medyo nasa boundary ang aking cholesterol, pwede na akong gamutin ang tinatawag na statin. Maganda yung sinabi mo, no? Dahil pwede ka nang gamutin. Ibig sabihin, binimigyan mo pa rin ng option yung pasyente na mag-decide. O, kasi hindi naman kailangan agad-agad yun eh. Maari mo pasimbigyan ng pagkakataon yung pasyente, baguhin yung lifestyle. But I think the important thing is in education. Yes. Dahil pinaalam mo na sa kanya, uy, meron na tayong ebidensya ng inflammation. Mm-mm. What do we do about it? Oo. Yan. Kung di kasi natin gagamutin ito yung risk na maaaring mangyari So sa'yo. yun yung sinabi mong low risk, boundary. How about yung mga intermediate risk? Nako, yan. Lalo na yan. Kasi yun, dagdag yun. Dagdag. Dagdag na yun. Yung mataas na HSCRP is dagdag na sa risk mo. Okay. At yun na ang compelling evidence na kailangan kang gamutin. Ayun. Oo. So, kailangan targetin din ng panggagamot ang pagbaba ng HSCRP. Hanggat maaari, yung less than 1. At nakikita mo yan, di ba? Yung mga binibigyan mo ng mga gamot, gamot. matataas sa HSCRP. Ikaw, nakikita mo yung pagbagsak. Pagbaba, oo. No? Oo, nakakatuwa. Kasi hindi nararamdaman ng patient pero nakikita niya, pumababa nga. Yes. At ang maganda dyan, kung ang pasyente talaga ay very involved in their health, Oo. sila mismo, they will take on certain activities para mapababa yung inflammation at yung risk.